Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Wala talagang makakapigil sa kapangyarihan ng Panginoon. There is no other power and in the power of the mighty Jesus Christ. Merong mag-asawa, no? Palakpakan natin muli ang Panginoon. Merong dalawang mag-asawa na nag-honeymoon sila sa ship, sa barko. While they're on honeymoon, nagkaroon ng trahedya. Yung barko ay lulubog. Now, yung safety boat na pwedeng particular na pwede lang sa mga passenger ay isa lang. So, yung particular na safety boat, ang sabi ng babae, ikaw na ang sumakay. So, sumakay yung lalaki. The short story is, lumubog yung barko, namatay yung kanya asawang babae. Ang sabi ng teacher, kasi kinukwento ng teacher sa kanyang classroom ano sa palagay nyo yung sinabi ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki? Naku, lahat ng estudyante nagtaasan ng kamay, no? Taasan sila. Alam niyo sinabi, I hate you! Binulag mo ako ng pag-ibig mo. That's all yung estudyante. Pero may isang estudyante na nakaupo sa hulihan. Na-amaze itong teacher. Nilapitan niya, tinanong niya. Sabi niya, bakit tahimik ka? Sabi niya, kasi po, alam ko yung sagot doon sa tinatanong niyo, ma'am. Ang sabi ng bata, sorry. Ang sabi ng bata, Daddy, ikaw lang bahala sa mga anak natin. And that was amazing. Tama talaga. Few years later, namatay yung tatay niya. Yung babaeng anak, galit na galit sa tatay. He hate his daddy. For a long period of time, galit siya sa daddy niya because sabi niya, bakit mo pinabayaan si mami? After her dad was died, she found a diary. Alam niya, natagpuan siya diary. Ang nakasulat doon, yung kanya palang mami ay may diagnosed na disease, which incurable. Wala pong kagalingan. Kaya naman pala pinauna ng babae yung kanyang asawang lalaki. Dahil siya, wala na wala siyang pag-asa. He comes for the death na talaga. And so, makikita natin ang story, the same sa ating mga nararanasan at sa buhay natin. Sometimes, hindi mo talaga makita, no? And I was few days when my wife, Sister Mel, was in a critical condition. I was asking God. And this message is about myself talaga. Sabi ko, paano kaya ako makakakuha ng kalakasan? How can I get a strong, strength physically and mentally, emotionally, especially spiritually? Wala po ako makita talaga sa mga pinipreach ko na pangako ng Diyos na pwede ko pong hawakan ngayon. But praise God, today is my birthday. Sabi ko, hindi ko pinano to, sabi ko mag-video message na lang po tayo. Pero God is awesome. Pinatulog niya ako magdamag, ang sarap ng tulog ko, ang sarap ng kain ko. And I keep my physical, ang lakas ko talaga. Kanina umaga, I was asking God, Lord, anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Pa-birthday ko sa'yo. Hindi po si Lord magbibigay ng birthday sa akin. Ako po ang magbibigay ng pa-birthday sa Kanya. At nandito ako ngayon sa harapan ninyo. I was standing my faith in the Lord Jesus Christ. Ito ang binigay sa akin sagot. The answer. Nagsumasagot talaga ang Diyos. Mga kapatid, asahan po natin ang sagot ng Diyos. Isaiah chapter 40, verses 27 to 31. This is the answer of God on my own experience. Ang sabi niya rito, papalitan ko yung Israel, Ronnie, papalitan ko pangalan ko, ipe-personalize ko po sa inyo. Ronnie, bakit ka ba nagre-reklamo? Na tila hindi pansin niya ang kabalisan mo o hindi inalalalayan sa kapiyang nararanasan. This is my question. Personal question ko po. But sometimes, sabi ko nga, sorry Lord, nagkakamali ako ng, even in my mind, I don't want to be overseen by God, yung sa bibig ko po. And this word comes from the Word of God. Ayoko magkasala dahil yung magsasalita ako, okay lang sa isip ko yan Nag-aalangan ako, nag-aalinlangan ako, natatakot ako. Lahat yan nasa isip ko po, sa puso ko talaga. But then, iniiwasan ko pong makapagsalita sa Diyos. And this word comes from the scripture na pwede kong panghawakan. Tama ito, Israel is being Jacob. Or pwede natin i-personalize sa buhay natin. Ako ito Verse 28, hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Ang siyang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa.
The word Yahweh, I want to change Yahweh, Jesus. I get personalized talaga itong words na ito. Papalitan ko siya ng personal ko sa Jesus talaga. Si Jesus yung Yahweh. 29. Ang may hinat mga napapagod ay kanyang pinapalakas. 30. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. 31. Ngunit, dito ako nag-focus talaga. Ngunit, muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. That is the word of God. Ang mensahe ay pinamagatan kong growing stronger, growing into deeper, reaching higher. Ibig sabihin sa Tagalog, sa panahon na ikaw ay nandun sa pinakamalalim, na dinadanas mo sa buhay mo na hindi mo halos maintindihan, meron ka palang kalakasan na pwedeng makuha. At yung kalakasan na yun, yun na mag-reach out sa'yo patungo sa kaitasan. Tayo pong lahat ay manalangin. Father, we thank you. We bless your name. Glorify your name. Salamat po sa araw na ito, Lord, isang pagkakataon na niloob mo po na makaharap ako dito sa bulwagang ito. And thank you for your message. Nawa ito ay maging tuntungan ng aming mga buhay, Panginoon, at kayo naman po itago ninyo ako sa inyong likuran so that I can deliver coming from the mouth of our Lord Jesus Christ. Holy Spirit, i-guide mo po ako na kayo ang siyang maringgan ng mga kapatiran na naririto. I-bless mo po ang bawat isa. I-bless nyo rin po ako na kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Salamat po, nawa ang mensahe ay dulot ng pagpapagal namin, kayo po ang siyang magbigay ng kalakasan. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng katagumpayan. In Jesus' name we pray. Amen. There are 5 points. 5 points I want to share to you this morning. Number 1 points. Ito yung binigay sa akin, Lord. Sabi niya, hindi ka na overlook. O hindi kita na disregard, anak. And it was very touching. Pag sinabi sa atin ng Lord, akala mo lang kasi na-overlook kita eh. You know, Jesus Christ, even when you are asleep, working, all together sa buhay natin, nakikita niya tayo. He did not overlook us or disregard. Sabi sa verse 27, ano sabi rito? Sabi ko kanina, Ronnie, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Jesus ang kabalisahan mo o hindi inalalayan sa kaapihang nararanasan? Devastated ka naman talaga eh. When you are, Christmas and New Year sa akin, parang wala eh. Halos wala akong makita ni liwanag talaga nung nandoon ako sa hospital. And even right now, sabi ko, Lord, pangangalaga ko sa presensya mo. Yung kinakanta natin kanina, in your presence. Sa presensya ng Diyos talaga, meron tayong kapanatagan, meron tayong kapayapaan. Meron kang kasaganahan talaga sa kalooban mo. May kagaanan ng kalooban. I will go to your message, Lord. Pero ilalaga ko sa pagtitiwala ko sa iyo ang aking asawa. I'll do serving for you. It is hard. Napakahirap na moment sa buhay talaga. Pero nyo lahat nagsasaya, no? Nandoon kami sa putuka, nandoon kami sa hospital. And nag-aano talaga kami, we are praying and praying. Hindi tayo na-overlook. Hindi ako na-overlook ng Lord. Ano sabi niya sa Matthew chapter 10 verse 29 to 31? It was Jesus, he said. Sabi niya, hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang 2 maya? Gayon man, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, sabi niya sa mga Israelita, no? Parang tayo, at tayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Ako pa kaya yung sitwasyon namin ngayon ma-overlook ni Jesus. And it was very impossible na hindi ako nakikita ng Lord. Hindi niya nakikita, hindi niya nararamdaman yun. Nararamdaman namin mag-asawa. No? Actually, yun doon sa hospital, ang dami po. One thing na impress sa akin ng Panginoon, I will get ministry there. Mag-may ministry tayo doon. One thing, impression sa akin ng Lord, because those people, lahat po sila, devastated po sila. Hindi nila alam, pag pinasok yung pasyente nila ron, lalabas pang buhay. And most of the time, maraming lumalabas na patay. Pero tayo kay Kristo, di ba? Iba yung pananaw natin. So I have to share the Word of God so that they can find hope. The great hope. Lahat po ng tao doon walang pag-asa. They were all down na down talaga sila. Ito, shinare ko sa kanila. Sabi ko, hindi tayo na-overlook ng Lord. And Jesus is looking for us in situation natin.
Verse 30, at kayo, maging ang buhok ninyo ay bilang niyang lahat. 31, kaya huwag kayong matakot. Don't be afraid. Higit kayo mahalaga kaysa maraming maya. Nung panahon kasi ni Panginoong Kristo, yung 2 kusing na maya, walang kwenta yun. Walang halaga po yun. Kaya yun, kumbaga sa ang Diyos natin, binibigyan ng pahalaga yung mga walang kwentang may buhay, tayo pa kaya na kanyang lingkod, na tayong mga anak niya, na hindi niya pansinin. And so it was tragic for me. Sabi ko nga, oh, sorry Lord, you will never neglect us. Diyan ako nakakakuha ng kalakasan. Sabi ko, Lord, pag humarap ako sa pulpito, palakasin mo yung loob ko because I was crying and crying. Parang naubos na yata yung luha ko, pero hindi pa naubos eh. Meron at meron pa rin talaga eh. Hindi maubos-ubos, no? Pangalawa, point number 2. Remember, the Creator always proclaim and declare, Jesus is in control. Right? Tama? I-remind naman tayo ng Holy Spirit eh. And Holy Spirit always remembering, sino ba nag-create sa'yo, Rani? Sino ba yung nag-create sa asawa mo? Sino ba ako sa buhay niyo? Ang gagawin mo lang, ipoproclaim mo, i-declare mo na ako si Panginoong Kristo ay in control. Even out of control tayong lahat. Because people, tayong lahat ay limited yung kakayahan talaga natin. Milyon-milyon na po yung aming billing doon. If you take a look at the digit, ay masisiraan ka talaga ng ulo. Ang dami nasisiraan ng ulo doon at saka ng loob. Because when they see the digit in billing, milyon-milyon po. Ang sabi ni Jesus, focus ka lang sa akin. Focus ka sa akin, anak. Akong bahala dyan. And it was very sad talaga. Pag tinignan mo talaga, digit from digit, masisiraan ka po talaga ng loob. And sabi nga, oo nga Lord, no, I will proclaim and declare pa rin yung kaluwalhatian mo that you are in control. Verse 28, hindi ba ninyo nalalaman, hindi ba ninyo naririnig na itong si Jesus, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Oo nga naman talaga. We cannot fathom what is in God's mind. Yung isip ni Jesus talaga. Sabi niya sa Isaiah, di ba, hindi niyo maarok ang aking kaisipan. Ang aking kapamaraanan ay iba sa inyong kapamaraanan. Which is minsan talaga napakasakit ng mga kapamaraan ng dinadanas natin. But hindi mo na dapat balikan pa. Bakit naranasan mo yun? Kasi yung taong may sakit po, naniniwala ko, pagka siya ay in bed ridden sa hospital, ang dami po pumapasok sa isip niya. Malamang isa sa naisip niya, kasalanan ko ito, kaya ako nandito. Paano na kaya yung pamilya ko? Paano na kaya yung mga anak ko? Yan po yung mga usual na iisip, kaya nagkakaroon po ng anxiety. And yun yung mga anak ko, dahil sila yung nurse, meron silang kaalaman patungkol pagka ang pasyente nasa loob ng ICU. We were always praising them inside the room. Kahit na malayo ko, pintuan lang kasi, hindi ka pwede pumasok, bintana lang, bubuksan, no? O sir, oras lang, nandun ka lang, iyak ka kami ng iyak doon sa bintana lang. And we are praising, kumakanta kami roon, sabi namin, we will praise you, Lord. We will choose to praise you in the middle of the storm. Palakpakan natin si Jesus. Magagawa ba ng normal na tao yun? Di ba hindi? And because we are children of God, we are servant of God, meron sa puso pa rin natin kahit na natitirang katiting na may pananampalataya tayo na isa-save ng Lord yung mahal natin sa buhay. And all these things happen in your faith, in my faith. Salamat po sa inyong mga panalangin talaga. And we were so grateful talaga sa mga panalangin na maraming nananalangin. Dinidinig talaga ng Diyos. Dinidinig ng Diyos. So grateful. Ang family namin, overwhelmed. In spite that there is so many difficulties, yung mga anak po hindi makauwi, expired yung kanilang visa. These things, pagka wala ka sa Panginoon, magugulimahanan ka na, talaga naman sasabihin mo, bakit nangyari sa amin to? But instead po, mga kapatid, we choose to proclaim and declare that Jesus is in control. Wala naman po tayo talaga magagawa eh. Yun ang sinabi ko sa sarili, ano bang pwede kong gawin? I will do my part, Lord, but the rest will be yours. Nasa iyong mga kamay na talaga. Yung paglalagak, pagtitiwala po. Genesis chapter 1. Pag tinin natin itong creation, totoo naman talaga, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ibig sabihin, minsan pagkagabi, tumingila ako dun sa langit, oo nga, no, hindi ko kayang bilangin ng bituin. And who is the Creator? Hindi nagbabanggaan ng mga yan. Tayo pa kaya na mahal ng Diyos na pinakamahalaga sa Kanya.
iniingatan tayo ng Diyos. Tayo pa kaya na hindi niya bigyan ng pansin? And all we have to do is praise Him, glorify Him. Point number 3. God is the source of strength. Yes. Kung mananangan lang po ako sa aking sariling kalakasan, wala na po. Baka nauna po ako doon sa aking asawa. Totoo po yun. Yung bibili ka lang ng gamot, tapos sasabihin siya, bili mo, 34,000, isang saksakan lang, 34,000. Saan mo kukunin yung mga pera na yun? Wala. Kung aasa ako sa sarili ko, wala na po. Sabi ko sa Lord, Lord, baka mauna pa ako sa asawa ko. Aatakihin ako sa puso dito sa mga binibili kong presyong gamot. One time lang po, ang bilihan ng gamot, 8,000 po. 8,000 lang po. One time na bilihan. Pinakamababa po yung 2,500, 2,300. But yes, because the source of the strength is Jesus. Jesus. The more deeper tayo na nakakilala sa Panginoon, the more deeper na nagpapakilala siya sa atin, ito yung ating source of strength. Yung mga material, yung mga financial, pagkakaloob lang ng Panginoon yan. Just put your faith. Verse 29, ang sabi niya, ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. At totoo naman talaga. Totoo ito. Inaamin ko, nagiging mahina talaga ako. Into the depth ng kahinaan ko, nandoon ako. Kahit kami mga pastor. Baka tingin nyo lang, malakas ako doon nga sa hospital. Sabi lang, Pastor, parang hindi kayo nararatel, parang hindi kayo nag-worry. No. Pagka ako'y nakikipag-usap ng personal sa Panginoon, doon talaga iniiyak sa kanila, Lord, napakahina ako ngayon. Wala akong matungtungan na pwede kong maging kalakasan sa oras na to. But the Word of God itself, it puts the strength, energy. No? Bibigyan talaga tayo ng Panginoon. Ibubulong naman niya sa atin eh. Manahimik ka. Yung mga personal na sabi sa akin, manahimik ka, kumain ka, matulog ka. Kinabukasan, panibagong pagpapala, panibagong blessing. Because today is the new blessing na itatawid ang buhay ng asawa ko ng ating Panginoong Kristo. Napakaganda, di po ba? From Friday night, nag-devastated na po si Mrs. Ang prayer ko na lang po talaga, Lord, yung personal prayer ko sa kanya, palakasin mo, Lord, yung physical na katawan ng asawa ko. Because kung makakapagsalita asawa ko, siguro sasabihin sa akin pa, ayoko na. Ayoko na. Pagod na ako. Nadidiscern ko yun. Pagod na pagod yung asawa ko. Kaya kung yung best para sa asawa ko, dulutan mo ako, Panginoon, ng puso na papagtanggap ngayon. Prepare mo ako. Prepare my family. If it is for her good. In the first place naman, doon din siya pupunta sa Panginoon eh. Hindi po namin sinusukuan ang asawa ko. We will never stop. We will never surrender. Anything goes, yung mga gagamitin procedure, kahit mahal yan, go, sabi ng mga anak ko. And I'm so blessed sa mga anak ko because they were very supportive. Hindi na patong-patong yung trials namin. Hindi sila makauwi, gusto sila umuwi. Expired yung visa nila. Sabi ng immigration, pwede kayo umuwi, pero hindi na kayo makakabalik dito. Sayang naman yung pagpapagal ng mga anak. And I prayed a lot. Sabi ko, oo nga naman talaga. Kung itong panahon nanghihina tayo, bibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon. Siya ang magpapalakas sa atin. 1 John 1:9. Ito naman, hindi naman tungkol sa kasalanan lang nagawa natin eh. Tingnan nyo, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. I want to highlight, sapagkat siya ay tapat at matuwid. Walang pwedeng hindi ibigay sa atin ng Diyos kapag tayo lumapit sa Kanya at inamin natin kung ano yung sitwasyon natin. He is just and faithful po, mga kapatid. Not just only for our sins, but because what we have, ano yung situation natin ngayon, yun ang gustong makita sa atin ng Panginoon. At yun ang bibigyan niya ng kalakasan sa atin. And it was there. I have a great hope. Meron po ako napakalaking pag-asa sa buhay ko talaga. Sa lahat ng nangyayari sa buhay namin, sa likod po nito, merong napakagandang plano ang Diyos para sa aming pamilya. Why I stand sa inyong harapan? Because God is merciful, compassionate, kindness,
Na lahat na nasa Kanya eh. Ano pa ba yung hahanapin natin sa Kanya? Ang gagawin lang talaga natin, we will put our trust in Him. All these things fall in our faith sa ating pananalig. Point number 4. Ito pa yung very devastated ako. Remember, as a child of God, you are different from this world. Wow! Sabi ko, oo nga, hindi ko na-realize to eh. Nung panahon ako eh, bagsak na bagsak yung pananampalataya ko eh. Ang sabi niya, alam mo ba anak? Different ka sa lahat ng nilikha ko dyan sa mundo. Anak kita, lingkod kita, iba ka sa kanila. We are different mga kapatid. Napakasarap, di ba? Parang sinasabi natin sa mga anak natin, anak, iba ka sa mga kapitbahay na anak nila. Anak kita, meron kang malaking pribilehiyo. Sa verse 30, kahit na ang mga kabataan napapagod at nanlulupaypay. Ano ibig sabihin dito? Kahit na malakas natin, di ba? Nanghihina rin tayo, napapagod tayo. Even yung mga kabataan, sinasabi rito. Eh ngayon, kahit matanda na tayo, kuminsan nga, nauna yung kabataan na mamatay sa atin, mauna sa ating gumraduate eh. Di ba? Pero, bakit natin, oo nga, hindi nababatay sa kalakasan ng edad o ng itsura ng tao, ang sabi rito, ikaw, different ka sa kanila. And you know what, mga kapatid? 4 consecutive nights na kami nag-Jesus study doon sa waiting area. And I was looking to that, parang ganito, napakarami namin dyan naghihintay. Mga relatives yun eh. So one day, nagpasaisip sa akin ng Panginoon, parang sabi niya, mag-share ka ng Word of God. It was started from the 3 person lang po. Ngayon, ang dami na po namin doon. Iba-iba po yung lumalapit. Hindi po ako nag-i-invite sa kanila. May mga umuupo lang po sa tabi namin. Si Aloy, makakasaksin si Aloy. And praise God. Praise God. Sa kabila nung nararanasan namin, ikaw ay patuloy pa rin naglilingkod na alin mo, napakasarap ng pakiramdam. Nawawala yung pangamba, nawawala yung takot. Ano ang napapalit? Kagalakan po. It was a joy from the heart na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon sa kabila ng trial sa dinadanas mo, kapatid. Bumangon ka. Ang sabi, Lord, bumangon ka dyan. Tutulungan kita. We have to help ourselves also. Isang bagay rin yan. Kailangan mo rin tulungan yung sarili mo. Kahit nga kabataan napapagod eh. Pero kapag tayo anak ng Diyos, hindi ka mapapagod, kapatid. The source of the strength is Jesus. Sabi ng mga ka-Bible study namin, Jesus study, Pastor, sana gabi-gabi ganito tayo. Aba, sabi ko, gusto niyo pa palang magtagal kami rito sa hospital. Ang laki na ng bill namin. Nagre-request pa. Can you imagine? Right? Kita niyo yung overwhelm ng Lord talaga, yung proseso ng Lord talaga. I have to go on this process. I have to go on this process. Sabi ko, kung ito yung talagang yung nararapat para daanan ko, Lord, sige, kasama kita eh. I will fear no evil, even the shadow of the death, the valley of death, sabi ni David, I will fear no evil. Ang dami pong mga promise ni Lord na pinakita sa akin, kaya sabi ko, magbibideo na lang ngayon eh. And I don't know, biglaan po talaga, sabi ni Lord, umalis ka dyan, punta ka ron sa church. Preach my word. Preach my goodness and faithfulness. Number 5. This was my heart, was so very dito ko talaga nabagbag talaga. Number 5, trust in the Lord with all your heart. And He, Jesus, will renew your strength. Paulit-ulit ko pong binabanggit ito, He will renew our strength. Because wala tayong lakas talaga. Wala talaga akong lakas. Wala akong maasahan sa sarili ko po talaga. Kanino ako sasandal? Sa mga anak ko? Mas mahina yung mga anak ko. Yung mga anak ko sa akin kumukuha ng lakas. Sa asawa ko pang babae, wala nga pag nakikita ko, devastated ako daming tubo, dahil nakasaksak, ang dami lahat, machine, lahat nandun. Pag tumunog yung machine, takbuhan yung mga doktor. Hindi mo mababagbag yung damdamin mo talaga, pagka ganun pala. No? Ang dami ko po na-experience. Tatay ko, nanay ko, lahat, kapatid ko. Pero kakaiba pala pag-asawa. Pag-asawa talaga, nakabingit sa ganung uri ng karamdaman. Pero ang strength ni Jesus, patuloy at patuloy po. Sabi niya sa 31, ngunit muling malakas ang nagtitiwala kay Yahweh. Unang-unang gagawin natin, trust in the Lord with all your heart. Ang sabi ron, lalakas kang muli. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Kita niyo ginamit dito, eagles. Bakit eagle ang ginamit? Yun ang katangian pala ng eagles. Pagka in-spread niya yung kanyang wings,
It was about 6 to 7 feet ang wide. Ang laki, no? 6 to 7 feet. Why? Because eagles can fly, can soar above the storm. And it was great na binigay sa akin ng Panginoon. Sabi ng Lord, anak kita, I will strengthen you, I'll give you energy, you can soar like an eagle above the storm. The point is, mga kapatid, sometimes, or many times, ako, experience ko po sa buhay ko, I was asking God, is this the truly servant na kailangan dumaan sa mga ganong pagsubok, which is hindi talaga kakayanin, kung sa sarili ko lang. But thank God, meron siyang word na pwede nating yakapin, balutin, baunin nating lahat. And I was so amazed talaga. Oo nga, magiging katulad pala ako ng isang agila na lilipad. Tinitingnan ko lang sa ilalim ng aking paglipad sa kaitaasan yung trials na dinadanas namin. Kasi few days ago, I was there, nasa baba ako, hindi ako makatingala po, mga kapatid. I was always looking down. At sabi ni Lord, tumingala ka sa akin. Yes, the answer is there. Above. The answer of Jesus is above. Now, if you take a look at Jesus, ano makikita mo? You're above your trials. Titingnan mo lang yung trials mo, ay ito pala yung trials namin. And I know that one day, when we look back on this experience, sasabihin natin, Jesus is a good shepherd. Tayo lahat ay yumuko sa presensya ng Panginoon. And as we proceed to the Holy Communion, Father, pinupuri ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Dinadakila ka namin sa araw na ito. We are so grateful na narinig namin ang mensahe mo. Patuloy mo nga po kaming lingapin, patuloy mo kaming arugain. Patuloy mo kami, Lord, pasandalin sa balikat ninyo. Pangkuin kami, Panginoon. Maisumbong namin sa iyo lahat ng nararamdaman namin, nararanasan namin. At Lord, naniniwala kami, hindi mo kami bibiguin. You will never fail us, Lord. Because you are a great God, a sovereign God, who is in control of all these things. Many things in our lives, Lord, hindi namin makita yung promise mo. But you said in your words, wala kang binitawan na salita na bumagsak dito sa lupa at babalik sa iyo na walang kabuluhan. There is no such promises coming from you will void, kundi magaganap at magaganap sa aming buhay. Now that I am in this situation, in this uncertainty, Lord, I will choose to put my trust in you, Jesus. Maraming salamat. Ito po'y samot dalangin namin punong-puno ng pag-asa at katagumpayan sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen.